Reading and Literacy Grade 1 Quarter 2 Week 8 Let's learn about noting details using a table. Day 1 Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about noting details using a table. Day 1 At the end of the lesson, the learners can identify the beginning sound and letter of security guard, nurse, tagapaglinis, punong guro, guro, and other words learned. Read aloud familiar words and phrases in the story through shared reading activity. Note significant details about the information text using a table. Identify naming words. And use the following vocabulary words: security guard, nurse, tagapaglinis, punong guro, guro. Sino-sinong mga tauhan sa paaralan na nakasalubong ninyo kanina sa inyong pagpasok? Sino-sino ang mga kilala ninyong nagtatrabaho dito sa ating paaralan? Ano-ano ang mga tungkulin na kanilang ginagampanan sa ating paaralan? Ilarawan sila. Ang mga tauhan sa paaralan ay ang mga sumusunod. Guro. Ang guro ang nagtuturo sa mga mag-aaral kung paano bumasa, sumulat at magbilang. Punong guro. Ang punong guro ang gumagabay sa buong paaralan, sa mga guro at sa mga mag-aaral. Librarian. Ang librarian ang siyang tagapagbantay ng mga aklat. Nurse. Kapag ang isang mag-aaral ay nasugatan o may sakit, pumupunta sa klinika upang doon ay alagaan ng nurse. Guardia. Ang guardia ang tagapagbantay sa buong paaralan. Sinisigurado niyang ligtas ang buong paaralan maging ang mga mag-aaral. Tagapaglinis. Ang janitor ang tagapaglinis sa paaralan. Pinapanatili niyang malinis ang buong paligid ng paaralan. Ano ang unang tunog ng bawat salita? At ano ang letra ng tunog na ito? Ang salitang guro. Ang unang tunog ng salitang guro ay G. Ang salitang guro ay nagsisimula sa letrang G. Punong guro. Ang unang tunog ng punong guro ay P. Ang salitang ito ay nagsisimula sa letrang P. Librarian. Ang unang tunog ng salitang librarian ay L. Ito ay nagsisimula sa letrang L. Nurse. Ang unang tunog ng salitang nurse ay Ang salitang ito ay nagsisimula sa letrang N. Guardia. Ang unang tunog ng salitang guardia ay G. Ang salitang ito ay nagsisimula sa letrang G. Tagapaglinis. Ang unang tunog ng salitang tagapaglinis ay T. Ito ay nagsisimula sa letrang T. Ngayong araw, makikinig kayo sa isang talata tungkol sa mga taong tumutulong sa atin sa paaralan at magtatala kayo ng mahalagang detalye na nabanggit dito. Isusulat ninyo ito sa isang talahanayan o table. Magbabasa kayo ng mga salita at pangungusap. Susundan ng inyong mata ng tama ang direksyon ng pagbasa mula kaliwa hanggang kanan at mula sa taas hanggang pababa. Tutukuyin din ninyo ang mga unang tunog at titik ng mga salitang ating matututunan.
Basahin ang mga sumusunod na salita na may kinalaman sa ating aralin. Ang unang salita ay ligtas. Ang kahulugan ng salitang ligtas ay walang panganib o malayo sa kapahamakan, nasa maayos at mapayapang kalagayan at hindi nasasaktan o napapahamak. Ang sumunod na salita ay tagabantay. Ang kahulugan ng salitang tagabantay ay isang tao na nagbabantay o nag-iingat sa isang bagay, lugar, hayop o tao upang ito ay maprotektahan at manatiling ligtas. Ang sumunod na salita ay kapaligiran. Ang kahulugan nito ay ang lahat ng bagay na nasa paligid ng isang tao, hayop o halaman. Kabilang dito ang kalikasan tulad ng hangin, tubig, lupa, halaman, hayop, at maging ang mga gusali at tao sa ating paligid. Ang sumunod na salita ay sumunod. Ang kahulugan nito ay taong tumupad o gumawa ayon sa utos, patakaran o payo ng iba. Ang sumunod na salita ay namumuno. Ang kahulugan nito ay taong nangunguna o gumagabay sa isang grupo, samahan o pamayanan. Siya ang nagpapasya, nag-aayos at nagbibigay ng direksyon upang maging maayos ang mga gawain. Ang sumunod na salita ay gumagabay. Ang kahulugan nito ay taong nagtuturo, nagbibigay direksyon o tumutulong sa iba upang magawa nila ang tama. Ang gumagabay ay tumutulong upang maiwasan ang pagkakamali at mapunta sa tamang landas ang isang tao. At ang panghuling salita ay tungkulin. Ang kahulugan nito ay isang responsibilidad o gawaing dapat gawin ng isang tao ayon sa kanyang katungkulan o papel sa pamilya, paaralan o lipunan. Ngayon naman ay ibigay ang unang letra at tunog ng bawat salita. Unahin natin ang salitang ligtas. Ang unang letra ng salitang ligtas ay letrang L. At ito ay may tunog na L, ligtas. Sumunod na salita ay tagabantay. Ang unang letra ng salitang tagabantay ay letrang T. At ito ay may tunog na T, tagabantay. Sumunod na salita ay kapaligiran. Ang unang letra ng salitang kapaligiran ay letrang K. At ito ay may tunog na kapaligiran. Ang sumunod na salita ay sumunod. Ang unang tunog ng salitang ito ay letrang S. At ito ay may tunog na S, sumunod. Sumunod na salita ay namumuno. Ang unang letra ng salitang ito ay letrang N. At ito ay may tunog na namumuno. Sumunod na salita ay gumagabay. Ang unang letra ng salitang ito ay letrang G. At ito ay may tunog na G, gumagabay. At ang panghuling salita ay tungkulin. Ang unang letra ng salitang ito ay letrang T. At ito ay may tunog na T, tungkulin. Ngayon naman ay pantigin ang bawat salita. Pantigin natin ang salitang ligtas. Ligtas. Ilang pantig mayroon ito? Tama, ito ay may 2 pantig. Sumunod na salita ay tagabantay. Ta-ga-ban-tay. Ilang pantig mayroon ito? Tama, ito ay may 4 na pantig. Sumunod na salita ay kapaligiran. Ka-pa-li-gi-ran. Ilang pantig mayroon ito? Tama, ito ay may 5 pantig. Sumunod na salita ay sumunod. Su-mu-nod. Ilang pantig mayroon ito? Tama, ito ay may 3 pantig. Sumunod na salita ay namumuno. Na-mu-mu-no.
mu-no. Ilang pantig mayroon ito? Tama, ito ay may 4 na pantig. Sumunod na salita ay gumagabay. Gu-ma-ga-bay. Ilang pantig mayroon ito? Tama, ito ay may 4 na pantig. At ang panghuling salita ay tungkulin. Tungkulin. Ilang pantig mayroon ito? Tama, ito ay may 3 pantig. Tayo ngayon ay magbabasa ng isang teksto na may pamagat na ang mga tumutulong sa atin sa paaralan. Kwento ni Dorothy Joan Lay L. Rabahante. Ang mga tumutulong sa atin sa paaralan, isinulat ni Dorothy Joan Lay L. Rabahante. Ito ang security guard sa paaralan. Siya ang tagabantay upang tayo ay ligtas. Dapat tayong sumunod sa kanya. Ito ang nurse sa paaralan. Siya ang nag-aalaga kapag tayo ay may sakit. Dapat tayong sumunod sa kanya. Ito ang tagapaglinis sa paaralan. Siya ang tumutulong na maging malinis ang kapaligiran. Dapat tayong sumunod sa kanya. Ito ang punong guro sa paaralan. Siya ang namumuno at gumagabay sa mga guro at mag-aaral. Dapat tayong sumunod sa kanya. Ito ang guro sa paaralan. Siya ang nagtuturo upang matuto tayong magbasa, magsulat at magbilang. Dapat tayong sumunod sa kanya. Lahat sila ay mahalaga. Nagtutulungan sila upang maging ligtas, maayos at malinis ang paaralan. Dapat tayong sumunod sa kanila. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, sino-sino ang mga tauhang nabanggit sa ating binasang talata? Tama! Ang mga tauhang nabanggit ay ang security guard, nurse, tagapaglinis, punong guro at guro sa paaralan. Pangalawang katanungan, sino ang nagbabantay sa paaralan upang tayo ay ligtas? Tama! Ang nagbabantay sa paaralan upang tayo ay ligtas ay ang security guard. Pangatlong tanong, ano ang ginagawa ng nurse kapag tayo ay may sakit? Tama! Kapag tayo ay may sakit, ang nurse sa paaralan ang nag-aalaga sa atin. Pang-apat na tanong, bakit mahalaga ang tagapaglinis sa paaralan? Tama! Mahalaga ang tagapaglinis sa paaralan upang maging malinis ang kapaligiran. Panglimang tanong, anong tungkulin ng punong guro sa paaralan? Tama! Tungkulin ng punong guro na mamuno at gabayan ang mga guro at mga mag-aaral. Pang-anim na tanong, ano-ano ang mga itinuturo ng guro sa paaralan? Tama! Itinuturo ng guro kung paano bumasa, sumulat at bumilang. Pampitong katanungan, bakit dapat tayong sumunod sa mga tumutulong sa paaralan? Tama! Dapat tayong sumunod sa mga tumutulong sa paaralan upang tayo ay maging ligtas, maayos at malinis ang paaralan. Pangwalong tanong, paano sila nagtutulungan sa paaralan? Tama! Sila ay nagtutulungan sa pamamagitan ng pagganap sa kanilang mga tungkulin. Pangsyam na katanungan, sa inyong palagay, bakit mahalaga ang bawat isa sa kanila? Ano ang mangyayari kung wala ang isa sa kanila sa ating paaralan? At para naman sa pang-10 katanungan, kung mabibigyan ka ng pagkakataon, anong trabaho ang gusto mong gawin sa paaralan kapag ikaw ay malaki na? Bakit?
Isulat ang inyong mga natutunan tungkol sa mga tauhang binanggit sa teksto batay sa inyong napakinggan gamit ang talahanayan sa ibaba. Ang talahanayan ay isang paraan upang itala at ayusin ang mga ideya tungkol sa mga konseptong binasa o pinakinggan. Bilang gabay, maaari kayong magsulat ng mga ideyang natutunan o maglarawan ng isang tauhan batay sa tekstong napakinggan. Gamitin ang una bilang halimbawa. Narito ang halimbawa ng talahanayan. Sa unang column, isulat ang mga tumutulong sa atin sa paaralan. Para sa unang halimbawa ay ang security guard. Sa pangalawang column naman, isulat ang kanilang mga tungkulin. Ang tungkulin ng security guard ay tagapagbantay ng paaralan. Ang isa pa sa mga tumutulong sa atin sa paaralan ay ang nurse. Ang tungkulin ng nurse ay nag-aalaga kapag tayo ay may sakit. Para naman sa pangatlong bilang, ang isa sa mga tumutulong sa atin sa paaralan ay ang tagapaglinis. Ang tungkulin ng tagapaglinis ay siya ang nagpapanatiling malinis sa paaralan. Para naman sa pang-apat na bilang, punong guro. Ang tungkulin ng punong guro ay namumuno at gumagabay sa mga guro at mag-aaral. At para sa panglimang bilang, ang tumutulong sa atin sa paaralan ay guro. Ang tungkulin ng guro ay nagtuturo sa mga mag-aaral na bumasa, sumulat at bumilang. Kumpletuhin ang bawat pahayag. Ang natutunan ko ngayong araw ay ang tungkol sa tama. Mga tumutulong sa atin sa paaralan. Sino-sino ang mga tumutulong sa atin sa paaralan? Bakit sila mahalaga? Ano ang ating dapat gawin kapag nakikita natin sila? Ang isang paraan upang magtala ng mga ideya tungkol sa isang paksa ay sa pamamagitan ng tama, sa pamamagitan ng talahanayan. Para naman sa gawaing ito, basahin ang mga pangungusap tungkol sa mga tumutulong sa paaralan. Ilista sa talahanayan ang kanilang mga katangian batay sa binasa. Unang bilang, ang security guard ay maaga sa paaralan. Pangalawang bilang, ang nurse ay mabait at mapag-alaga. Pangatlo, ang tagapaglinis ay masipag. Pang-apat, ang punong guro ay matatag. At panglima, ang guro ay mapagmahal. Ngayon ay itala natin ang mga katangian ng mga tumutulong sa atin sa paaralan. Ayon sa pangungusap na ating binasa, ang katangian ng security guard ay maaga sa paaralan. Pangalawang bilang ay ang nurse. Ang katangian naman ng nurse ay mabait at mapag-alaga. Pangatlong bilang, tagapaglinis. Ang katangian ng tagapaglinis ay masipag. Pang-apat, punong guro. Ang katangian ng punong guro ay matatag. At panglima, guro. Ang katangian ng guro ay mapagmahal. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!